Bago pa man tumuntong si LeBron James sa NBA floor, hype na siya. And 23 years later, bilang isang 41-year-old, hype pa rin siya. Hate mo man ang tao o love, aaminin mo na nakakalungkot yung araw na hindi na siya maglalaro sa NBA. I mean, hindi lang siya nakamit ng matinding success sa basketball court, pero meron din siyang equally impressive na off-the-court resume. Tingnan mo to, tip of the iceberg pa lang. Part owner siya ng isang soccer team, part owner ng baseball team, may media company siya na nagpo-produce ng movies para sa HBO at Netflix. Nagpatayo siya ng school para sa mga bata, pinag-college sila at napakahaba pa ng listahan. Pero kahit ganun, kapag napag-uusapan si LeBron, madalas laging napupunta sa mga dumb narratives na walang sense. Seryoso ako. Sobrang nakakabaliw kaya nag-decide akong gumawa ng buong video tungkol dito. LeBron James, as great as he is, as gifted as he is, was not born with a clutch gene. Hindi raw clutch. Sinasabi nilang, hindi clutch si LeBron. But the players that got that clutch gene, they're gonna go get that ball. For some reason. Ewan ko ba may narrative talaga kay LeBron na hindi raw siya clutch. I mean, tuwing naririnig mo ang media na pinag-uusapan si LeBron, madalas nilang sinasabi na magaling lang siya sa first 46 minutes ng game pero hindi sa last 2 minutes dahil hindi raw siya quote-unquote clutch. Off the ball. Lewis gets it to LeBron for three for the win. And with 3 seconds left, Cleveland triggers in. James, 2 seconds, 1 second for the win. Here it is. See, it's under 3 seconds to go. Throws up the floater. Good. He wanted James. He gets him. James drives. James is fouled and one. Second body, Hachimura, and he turns it over. Get it ahead for James. Slaps it over to Kennard. Lakers are down by 3 for the tie. It's good. LeBron James. At yeah, honestly, pwede akong gumawa ng mixtape ng mga clutch shots niya at baka umabot pa ng higit 10 minutes yung video. Dahil tingnan nyo tong data na nakuha ko sa NBA. Tiningnan ko bawat taon ng buong career ni LeBron at sa 20-plus year career niya so far, nanguna siya sa liga sa may pinakamaraming clutch points ng 3 beses at naging second ng 2 beses. At hindi ko na isasama yung mga times na pumasok siya sa top 10 dahil literal na parang kalahati na yun ng career niya. So, sa mga numbers na to, paano tatawagin ng kahit sino si LeBron na quote-unquote hindi clutch? Grabe namang basketball blasphemy yan. I mean, kung magpapakatotoo ka at titingnan mo lang ang pure numbers, kasama talaga siya sa usapan bilang isa sa most clutch players sa nakalipas na 2 dekada for crying out loud. Sheesh guys. Anyway, sunod naman is yung narrative na hindi siya pwedeng maging GOAT dahil 4 for 10 siya sa NBA Finals. Sure, pwede yang makita bilang asterisk sa career niya, pero hey, kahit si Jordan may mga bad asterisks din sa resume niya. For example, alam nyo ba na na-sweep si MJ ng 2 beses sa first round? Yeah, parehong 86 at 87 sa kamay ni na Larry Bird at Boston Celtics. Na-sweep si Michael Jordan 2 taon na sunod-sunod. Tapos, agad pagkatapos nun, sa 3 consecutive years, pinigilan siya ng isang team kung saan ang best player ay isang 6'1" point guard na si Isaiah Thomas. Sheesh guys. Na-sweep ng 2 years in a row, tapos pinigilan ng 3 years in a row ng isang 6'1" guard. Bakit walang nag-o-open up nito kapag pinag-uusapan kung sino ang GOAT? Anyway, balik kay LeBron. Alam nyo, isang rason kung bakit 4 for 10 siya sa finals at hindi 6 for 10 ay dahil nakalaban niya ang arguably best teams sa NBA history, ang 2070 at 2018 Golden State Warriors. Now, hindi ako naghe-hate kay Mike at hindi ko sinasabing mas magaling si LeBron sa his airness. Pero pina-point out ko lang na kung titingnan mo lahat ng NBA legend, may mga blemishes talaga na pwede mong initpick. Pero parang pinipili lang ng lahat na i-highlight tong part na to sa career ni LeBron habang ini-ignore yung asterisks ng iba. Anyway, moving on tayo. Isang narrative pa tungkol kay LeBron James ay quote-unquote doesn't have a bag. Well, definitely hindi siya Kyrie Irving or Kobe Bryant pagdating sa pagkakaroon ng bag, pero para sabihin na he doesn't have a bag is ridiculous. I mean, tingnan nyo na lang to. Sa play na to, tumira siya ng isang ridiculous high fadeaway kung saan inabot ng bola ang same height ng shot clock. Tapos sa play na to, after isplit ang double team, nag-spin siya para iwasan yung third defender at nag-layup.
Tapos i-check nyo tong play na to. Sa NBA Finals, nag-shot fake siya para mapatalon ang defender sa ere tapos nilob sa backboard para i-alley-oop sa sarili niya. Sheesh guys, paano masasabi ng kahit sino na this guy doesn't have a bag? That's just crazy talk. I mean, kahit sa age na 41, nag-a-add pa rin siya ng bagong moves sa repertoire niya. Kasi look, literal na hindi pa ako nakakita ng move na ganito before, na ang isang player ay tumakbo sa baseline tapos tumalon at umikot sa mid-air para sa isang fadeaway. Anyway, pretty clear na may arsenal of moves si LeBron na pwede niyang ilabas anytime. Baka wala siyang handles tulad ni Uncle Drew or footwork ng isang Black Mamba, pero make no mistake, he has a deep bag. Moving on tayo, isang narrative pa na nakapaligid sa kanya ay kailangan niya raw lumipat ng team para manalo. I mean, hindi siya manalo nung first stint niya sa Cavaliers kaya kailangan niyang pumunta sa Miami at makipag-team up kila Wade at Bosh. Tapos, nung hindi na siya manalo sa Miami, bumalik siya sa Cavaliers para makipag-team up kila Kyrie at Love. Tapos nung hindi na siya manalo dun, lumipat siya sa Los Angeles at tinrade palayo ang buong team para kay Anthony Davis. At kahit facts ito, mag-o-open up ako ng ilang pangalan para sa inyo. Larry Hughes, Zydrunas Ilgauskas, Drew Gooden, at Sasha Pavlovich. Narinig nyo na ba ang mga players na to? Dahil ako, hindi. Well, except kay Ilgauskas, siguro kasi isa siyang 7'3" giant, pero honestly, other than that, wala na akong masyadong alam sa kanya. Anyway, ito yung 4 na players na kasama ni LeBron nung binuhat niya ang Cavaliers sa 2007 Finals. Walang ibang all-stars sa tabi niya. Walang all-NBA players. Walang defensive players of the year. Puro role players lang. Para manalo ng NBA championship ngayon, maliban na lang kung swertehin ka sa injuries ng kabilang team, kailangan mo talaga ng legit stars sa team mo. At kung hindi nagdra-draft o trade para sa kanila ang GM mo, ano pa bang dapat gawin ng isang player? Kasi yung early 2000 Lakers ay may 2 sa top 10 players of all time. May 3 All-NBA players ang San Antonio. May 4 na Hall of Famers ang Golden State. Pero si LeBron, ito ang mga kasama nung 2007. Hindi ko sinusubukang i-throw shade ang 4 na players na to. Pero pinapoint out ko lang yung fact na wala kay LeBron yung extra star power na necessary para manalo ng championship at hindi siya tinutulungan ng GM at owner ng Cavs. Nare-realize na rin ito ngayon ni Luka na kahit gaano siya ka-talented, na kahit gaano karaming points ang ilagay niya sa scoreboard, hindi siya mananalo kung puro role players ang kasama niya. At yan, exactly kung bakit kumuha si Mark Cuban kay Kyrie noon. But as of today, mas malaki ang chance niyang manalo ng championship under purple and gold uniform. Kaya kahit totoo na kailangang lumipat ni LeBron para manalo, minalas lang talaga siya pagdating sa GM at owner na nagbibuild ng team niya. Anyway, yung huli at arguably pinaka-ridiculous na narrative tungkol kay LeBron James ay hindi daw siya isa sa greatest scorers sa NBA history. Absolutely ridiculous ito. At isa tong bagay na ini-expect tao kong sabihin ng isang katulad ni Ryan Hollins. Kung hindi nyo kilala kung sino to, panoorin nyo yung ilang previous takes niya sa ESPN at malalaman nyo exactly ang sinasabi ko. Anyway, hindi ko makikipag-argue kung sino ang number 1 scorer sa NBA history. Pero para sabihin na hindi siya isa sa greatest scorers sa NBA history, ay isa na namang basketball blasphemy. I mean, siya na ang leading scorer sa history ng regular season. Siya ang leading scorer sa history ng playoffs. Nag-a-average siya ng 27 points per game throughout his entire career, na halos same lang kay Kevin Durant. And yet, hindi raw siya isa sa greatest scorers sa NBA history. Now, pwede mong sabihin na hindi siya isa sa greatest shooters of all time, pero scorers. Hindi ko na alam kung paano sasagutin yung taong nagsasabi niyan. Anyway, ano sa tingin nyo tungkol sa mga narratives na nakapaligid kay LeBron James? Tingin nyo ba crazy to? O may iba ba kayong binaback up dito? I-comment nyo ang take nyo sa comment section sa baba kasi gusto ko talagang marinig kung anong tingin nyo.